Magandang araw sa inyong lahat. Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin mareremedyohan yung ganitong issue. Kasi sa akin, nangyayari din to. So although naka-order naman ako dun sa store at tama yung dumating nung una, pero nitong pahuli, 5 ganitong timer ang sablay na dumating sa akin. Dun sa ino-orderan ko, sa unang order ko tama, mga 10 unit yon, 10 piraso. Tama siya. 5 pins ang dumating sa akin. Ayan, 5 yung paa niya. Pero ngayon, nitong pahuling order ko, may order akong 5. Ang dumating sa akin ay 4 na lang yung paa. Ayan, ganito siya. Mareremedyohan natin ito nang hindi na tayo gumagamit ng timer. Meron lang tayong papalitan sa loob. So, dalawang paraan ang maaaring maging remedyo dito. So, una, kakalasin lang muna natin yan. Meron tong 4 na lock. Ayan. Ito, nabuksan ko na to kaya medyo kawang na. Natingnan ko na yung loob niya. Pupush nyo lang yung 4 na lock na yan. Unahin nyo yung sa ibabaw. Kung nasaan itong yung patayo niya. Ito, unahin nyo yan. Unahin nyo yan dalawa sa taas. Medyo matigas na pa to. So, try natin dito sa una sa baba. Ayan. Dito muna tayo mag-upisa sa baba. Paikot. Kung medyo matilos yung kuko nyo, much better. So, alam ko lahat ng mga nagdi-DIY dito nakaranas na ng ganito. Sablay ang dumating sa inyo na pyesa. So, dito dahan-dahan lang tayo para hindi maputol yung ating pin. Tutulak nyo lang yan. Medyo mahirap lang pero tiyagain nyo lang. Ayan, paulit-ulit lang. Medyo mahirap tong isang to Ayun, okay na. Isa na lang. Ayan. Huwag natin papersahin kasi pag napersa, maaaring maputol yung pin natin. Ayan, dahan-dahan lang. So, ganyan yung laman niya sa loob. Ayan. Tatanggalin lang natin itong kanyang jumper. May jumper ng kasama to. Ito sa ino-orderan ko. Tanggalin lang natin yan. Tapos matatanggal na natin itong micro switch. Ayan, tanggal na yan. So ito yung papalitan natin. Ito, papalitan natin yan. Although pwede natin gamitin to kasi iba yung tension nito Kung halimbawa papalitan natin ng ganito, ang ginagawa ko dito, minsan pag tinatamad ako, pinuputol ko na lang to at ito na yung ipinapalit ko dun sa yan, ito na yung pinapalit ko dun sa ating dito, pinapalit ko siya dito sa micro switch na to. Ito na yung ilalagay ko dito sa mismong timer. So magiging 5 pins na siya. Pero mas magandang diskarte. Yun yung unang yun yung isang remedyo. Putulin nyo lang to, or kung meron kayong micro switch na wala ng lever na ganito, salpak nyo lang siya dyan, solve na yung problem. Yun yung isa. Pero ang mas maganda, ang pinakamagandang ginagawa ko dito, kasi ito medyo matigas yung kanyang medyo matigas siya kumpara dun sa mismong kasama niya na micro switch na malambot. So dito naman kung makikita nyo, meron siyang label na common, NO saka NC. So tingnan nyo yan. Yan, ganyan lang talaga yung kanyang isinasama na micro switch. May nakaabang na putol dito. Ayun putol sa Giant. Dumating yan sa akin, putol. 5 unit, 5 piraso yung dumating sa akin. Putol siya. Ang ginawa ko, binuksan ko to. Bubuksan natin tong micro switch na to. Ito kasi napunggal na sa pagbubukas ko. Ayan,
Pero papakita ko rin sa inyo kung paano natin papalitan. Ito, yung kasama mismo niyang micro switch, malambot siya. Kaya ito rin yung aking ginagamit. So, try natin buksan. Ayan, ganito yung loob niya. Ito sadya itong putol sadya to. Hindi katulad nito na buo, may paa talaga. So ang ginagawa ko, nagsisira ako ng micro switch galing dito. Kinukuha ko yung isang paa nito kasi ito kasi medyo matigas, or inililipat ko yung mechanism nito dito sa box nito. Pag ganito na napupunggal ko siya, ito napunggal ko na yung nasira ko yung kanyang cover, pero okay pa naman. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin lang natin yung nasa NC. Ito, tatanggalin lang natin to, papalitan natin ng paa na ganito. Salpak lang natin siya dito. Ayan, ganyan na yung mangyayari. Magiging 3 na yung paa niya. Solve na yung, ayan, magpe-play na siya. Ito medyo luwag. Ang ginagawa ko dyan, iniinitan ko lang ng soldering iron para sumikip. Ayan, makikita nyo yung play nya, malambot kumpara sa ganito na micro switch na medyo may katigasan yung kanyang play. So balik lang natin. Ito kasi punggal na siya, nasira ko kanina pagbubukas, pero okay pa. So yan, ganyan yung kakalabsan niya. Then balik lang natin siya dito sa timer. Yan, balik natin yung jumper. Ayan, makikita nyo naman sa 2 at 3 yung jumper nya. Tapos make sure nakakabit pa din itong selector nya, yung nandun sa ito yung kanyang selector. Kapag nakataas, naka normally close, pag naka 0, naka normally open. So balik lang natin, patayo. Tapos check natin tong kanyang, ayan, kung nagpe-play tong yung nagtutulak sa kanya dito sa micro switch. So okay siya. Ganito ang magiging itsura niya. Tatanggalin ko tong isang to. Dapat to ay nakalagay dito sa gitna na to. Ayan. Tapos balik natin. Ayan, shoot lang natin. Kailangan magsakto siya dun sa mga paa-paa. Ayan. Ayun, okay na. Ito siya. Ito yung kanyang selector. Ayan. Pag nakagitna, ibig sabihin naka-automatic yan. Ayun, okay na. Yan. Okay na to. Pwede nyo na siyang iset. Solve na yung problem. Hindi nyo na kailangan gumamit ng relay. Palitan lang natin ang micro switch. Ayan. 5 na yung paa niya. So, yun lang. Sana nakatulong. At maraming salamat.